Sa paglipas ng maraming taon, tila may isang tindahan ng kandila na napaglipasan ng panahon. At sa loob ng tindahan na ito ay nagkaroon ng buhay ang mga kandilang inabandona doon. Dito naitaguyod ang bayang Lumina Clara, kung saan nagkislap ang storya ni Ignacio, Lucille at Lucita. Si Ignacio ay yung pangkaraniwang kandila lamang na may matigas at malamig na pagkatao. Sa kabilang dako naman, si Lucita ay ibang-iba sa katangian ni Ignacio. Si Lucita ay lumaking puno ng sigla at matingkad na kandila na may umaalab na puso at sikap na walang kapantay. Ang kanilang pagkakaiba ang naging dahilan sa pag-iisang dibdib nila. Ang mainit na pagmamahal ni Lucita ang siyang tumunaw sa malamig na personalidad ni Ignacio. Ang pagmamahalan nilang dalawa ay nagbuo sa kanilang munting anak na si Lucille. Si Lucille ay hindi katulad ng kanyang mga kapwa kandila. Siya ay nabuhay na munti at kay bilis matunaw. Si Ignacio at Lucita ay laging nag-aalala sa kanilang anak at napagdesisyonan ng mag-asawa na laging bantayan si Lucille. Paano na ito, Ignacio? Bakit ganito ang munting Lucille natin? Mahina, madali matunaw, hindi katulad sa ibang mga kandila. Hindi ko alam. Lucita, wala naman akong kontrol sa kapakanan ni Lucille. At hindi din niya kontrol yun. Ang alam ko lang, kailangan ko magbalik trabaho para masuportahan si Lucille. Mas marami ng pangangailangan niya. Ha? Ano? Aalis ka? Paano naman itong si Lucille? Paano kami? Iiwan mo na lang kaming mag-ina? Kailangan ko magtrabaho, Lucita. Para sa pamilya natin. Narinig mo ba ako, Ignacio? Pamilya natin ang nakasalalay dito. Yung pamilya naman natin ang dahilan kung bakit ako magtatrabaho, hindi ba? Lucita, hayaan mo na ako magtrabaho para sa atin. Isipin mo si Lucille. Iniisip ko naman si Lucille, ngunit di ko to kaya ng mag-isa, Ignacio. Bakit di mo yun naiintindihan? Mama, ano po nangyari? Nasaan po si Papa? Anak, tayong dalawa na lang munang magkasama, ah. Kailangan lang ni Papa magtrabaho para sa atin, pero huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para sa pagpapalaki sa'yo. Ilang buwan ang nakalipas nang umalis si Ignacio para sa trabaho at nasanay na si Lucita sa pamamalakad niya ng bahay niya mag-isa. At kahit minsan nahihirapan siya, iniisip niya na lamang na para ito sa kanyang anak. Ngunit nahihirapan si Lucille dahil ramdam niya na may kulang sa buhay niya at lagi siyang napapaisip kung ano ito. Hoy, napansin niyo ba na wala yung asawa ni Lucita? Si Ignacio. Rinig ko, umalis siya dahil nangangailangan sila ng pera para kay Lucille. Pero, di ba mahihirapan si Lucita sa pag-aalaga kay Lucille kung mag-isa siya? Di naman siya mahirapan kung nasa bahay lagi yung bata eh. Ay, masama na lagi nasa bahay ang bata. Helicopter parenting na yun. Ano ba yung helicopter parenting na yan? Ngayon ko lang narinig yan. Helicopter parenting, kung saan yung nangangalaga ng bata ay masyadong balot sa buhay ng bata kahit di naangkop. Di pinapayagan ng bata gumawa ng sariling gawain, mismong magulang nagdidesisyon sa anak, di pinapayagan makisalamuha sa ibang bata. Paano na yung bata di na magiging independent? Hala, ganun pala yun. Siguro, kung magbabantay ako ng bata, di gaano ka-stricto ang pagpapalaki ko sa kanya. Ay, itigil muna natin, parating na si Lucita. Shh, wag kang maingay. Anak, maglilinis lang ako ng bahay, ah. Pagtuunan mo lang ng pansin ang pag-aaral mo. Mama, pwede po ba ako tumulong sa gawaing pambahay? Lagi ko kasi pansin nahihirapan ka po. Anak, kailangan mo itutok ang atensyon mo sa pag-aaral lamang. Dahil responsibilidad mo yun.
At ang sa akin naman ay bigyan ka ng maayos na buhay. Pero Mama, Hindi ko kailangan ng tulong mo. Intindihin mo ko, anak. Para sa iyong kapakanan ito. Opo, Mama. Ilang oras na pala nakalipas. Tingnan ko nga si Lucille kung nagpapahinga na siya. Siguro napapagod na siya sa pag-aaral. Anak? Anak! Bumaba ka nga dyan, bata ka! Ano bang tinitignan mo doon? Bumalik ka nga sa pinapagawa ko sa'yo. Imbis na mag-aral, iba inaatupag mo. Hey Mama, hindi mo naman ako pinapalapas eh. Lagi lang ako nasa loob ng bahay. Puro pag-aaral ang ginagawa ko. Di man lang ako nakakatulong sa iyo sa gawaing bahay. Sumisilip lang naman po ako dahil gusto ko ng pahinga mula sa aralin at mahumaling ako sa ginagawa ng ibang mga kandila. Ano bang mapapala mo dyan sa labas? Wala. Di ka ba natatakot na matunaw ng tuluyan? Di mo ba naaalala na mahina ka na kandila? Sorry, Mama. Tama ka po. Nahina lang po ako na kandila. Diyos ko, aatakihin ako sa puso sa batang to. Pero, tama nga ba ang desisyon ko para sa'yo, anak? Maayos ba ako na ina para sa'yo? Nang iniwan ni Lucita si Lucille para mag-siesta, biglang bumigat ang puso ni Lucita at napaisip kung tama ba ang kanyang reaksyon. Masyado na yata akong naging marahas kay Lucille. Lucille? Anak? Pasensya na sa nangyari kahinang Anak? Anak, nasan ka? Diyos ko, nasaan ka na, Lucille? Anak! Lucille! Anak! Nang nakita ni Lucita ang kanyang anak na nakatayo at ang muka ay puno ng kasiyahan nang makita ang ibang kandila, naalala bigla ni Lucita ang kanilang argumento kaninang umaga. Hey Mama, hindi mo naman ako pinapalapas eh. Lagi lang ako nasa loob ng bahay. Puro pag-aaral ang ginagawa ko. Di man lang ako nakakatulong sa iyo sa gawaing bahay. Sumisilip lang naman po ako dahil gusto ko ng pahinga mula sa aralin at mahumaling ako sa ginagawa ng ibang mga kandila. Nasaktan si Lucita sa alaala na yon sapagkat ramdam niya na ito ang pruweba sa kanyang pagkukulang bilang nanay sa kanyang anak. Uy, nakita mo yun? Hinatak ni Lucita si Lucille. Oo, grabe, kita ko yung galit sa mukha ni Lucita. Akala ko pa naman pinayagan na si Lucille na lumabas. Ngayon ko lang nakita yung bata lumabas. Ayun pala, nagrebelde. Pero masisisi mo naman pa si Lucille. Sa bagay, siguro ang higpit ng pagpapalaki ni Lucita sa kanyang anak. Ay, pabayaan mo na sila. Problema nila yung magnanay. Ay, naku. Lucille, ano ba? Di ko ba sinabi na huwag ka lumabas at baka madisgrasya ka? Tingnan mo ang iyong wax. Natutunaw na. Di mo ba nakikita na masama na lumabas ka? Di mo kayang mabuhay nang wala ako, Lucille. Mama, patawarin mo ako. Lucille! Lucille! Nakatigilan mo yan, parang awa mo na. Bumalik si Ignacio sa kanilang tirahan na may parehong malamig na panlabas. Ngunit, nakita niya ang kanyang anak na tila ito'y nalusaw at walang malay. Nakita niya ang kanyang asawa na si Lucita na tila ito'y umiiyak at natatakot. Tinignan ni Ignacio ang mga mata ni Lucita at nakikita niya ang panghihinayang ng kanyang asawa dahil sa nangyari kay Lucille. Makinig ka sa akin, Ignacio. Ginawa ko ang lahat para maisalba ang buhay ng anak natin. Pero, tumakas siya, Ignacio. Dahil
Dahil sa kanyang mausisang pag-iisip. Sa labas, nakita ko ang kanyang apoy na nagliliyab, Ignacio, at nakita kong mabilisang natutunaw ang kanyang wax. Hindi ko siya napigilan. Palpak ako! Palpak! Saan ako nagkulang kay Lucille? Dapat hindi ko pinaghigpitan ang anak natin, Ignacio. Hindi ka palpak na magulang, Lucita. Sadyang ginagawa mo lang ang tingin mo'y tama para sa anak natin. Parehas tinanggap ng mag-asawa ang kanilang pagkukulang sa kanilang anak na si Lucille. Biglang nagkaroon ng realisasyon si Ignacio. Dapat pala, hindi ko kayo inabandona. Mas kailangan niyo ko. Hindi ko alam na ganito pala tayo tutungo. Gumaan ang loob ng mag-asawa dahil nagkaroon ng buhay ang kanilang anak. Ngunit wala nang liwanag na bumabalot kay Lucille. Sabay nating bigyang buhay si Lucille nang magkasama. Sa pagsindi ng magulang ay sabay-sabay silang naliwanagan sa kanilang kapaligiran. Tara, ma, pa, sabay natin harapin ang bukang liwayway. At doon nila nakita ang samot-saring kulay na tinatangi ng mundo na kinabibilangan nila. Di ba sila Lucita yun? Parang ngayon lang natin sila nakita. Oo nga. At parang may pagbabago sa pamilya nila ngayon ah. Sa tingin mo, nag-usap na sila na maayos. Baka nga. Malay mo, natanggap ni Lucita at Ignacio ang kanilang pagkakamali. Makikita natin. Di naman isang gabi lang maaayos na lahat ng problema. Ang nega naman nito. Kakayanin naman nila. Basta tapat sila sa isa't isa. Komunikasyon ay susi ng masaya na pamilya. Dali, makipag-usap tayo sa kanila. Malay mo, maging kaibigan natin sila. Di ba?